Alright, yan. Welcome po sa lahat at isang magandang araw para sa ating lahat. Sa sulok ka man ng Pilipinas naroroon at ganoon din sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. And of course, sa lahat po ng ating mga first time na makaka-attend ng ating Kaiser webinar. At dito po pag-uusapan natin yung kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder na magbibigay sa atin ng tatlong major benefits. Ito yung pagkakaroon ng healthcare for hospitalization, pagkakaroon ng insurance for 20 years, at pagkakaroon ng investment para sa ating retirement. Ito yung pag-uusapan natin every Friday 9 p.m. via Zoom po yan. No? So pag meron tayong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, yan, pwede po natin silang invite para mapakinggan, makita yung ganda po ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? At ang ating pong brand ambassador ay si Cheryl Cosim. Sabi nga ni Cheryl, alagang Kaiser, alaga ka, kapatid. Okay, so let's start with our opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, magandang araw po sa ating lahat. Welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG ay nag-offer about total financial solution. At isa sa mga solusyon natin na meron tayo dito sa IMG ay yung ating pagkakaroon ng ating Kaiser. Ito po, laging good news para sa ating lahat dahil nakadalawang taon na, no, ang ating Supreme Court, no, lower court and higher court, buong Pilipinas po yan, no, na ang kanilang healthcare provider ay ang ating Kaiser po. So ikalawang taon na po ngayon, ano, ng ating Supreme Court, lower court, higher court, lahat ng mga staff nila. At ang kagandahan po ngayon, ano, ay meron na tayong tinatawag na National Health Shield Care para sa ating mga government employees. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon yung kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Now, which is ang ating Kaiser. Marami yung nagtatanong, Sir, gaano na nga ba katagal si Kaiser? Ano ba si Kaiser? Insurance ba siya or healthcare, no? Eto, si Kaiser po ay isang healthcare provider dito po sa Pilipinas, na si Kaiser bilang isang healthcare ay nakaregistered po ito sa HMO, sa Health Maintenance Organization. At nag-start po ito July 26, 2004. Kaya kung bibilangin natin, it's more than 20 years na po, nakadalawang dekada na po ang ating Kaiser. At ang ating President and Medical Director ay walang iba kundi si Dr. Leia Uy Yulo. Okay? Then sa ating Kaiser, meron po tayong more than 2,000 hospitals and clinics nationwide po yan, Luzon, Visayas, and Mindanao. At meron na din po tayong mga 12,000 doctors at 9 Kaiser Medical Center. Isa yan sa advantage ng ating Kaiser, ano, lalong-lalo na yung mga nagtatanong gaano ba katatag si Kaiser, no? So ito, ang Kaiser po ay meron ng 9 na medical center, at yung iba dyan is matatagpuan po yan sa loob po ng SM, tulad ng SM North EDSA, SM Santa Rosa, SM San Pablo, SM Cebu. Okay? At yung iba, nasa loob po yan ng mga Robinsons, no? At hindi lang yan ang ating Kaiser. Meron na itong 24/7 call center, customer care center, at saka yung ating liaison officer. At ang advantage ng ating Kaiser ay accredited po ito sa mga dambuhalang mga hospitals, no,
dito po sa Pilipinas. Tulad po na nakikita nyo ngayon, ang pinakamalaki at isang privado hospital sa Pilipinas, ang St. Luke's Medical Hospital, Makati Medical Center, Asian Hospital, PGH, the Medical City, lahat po yan ng mga nakikita natin. Accredited po ang ating Kaiser. Okay? Then, at the same time, okay, ang ating Kaiser ay nag-o-offer ng short-term. When it comes sa short-term care, pwede ito for individual, pwede ito for family, pwede rin ito sa mini group, group, and corporate account. At of course, kasama na dito ngayon yung ating National Healthcare Shield na ginawa ng Kaiser para sa lahat ng mga government employees, na yung 7,000 na subsidy ng ating mga government employees ay tinapatan po ito ng Kaiser ng ating healthcare, na which is yung kanilang 7,000 ay equivalent yan to 75,000 pesos maximum benefit limit. At pagdating sa pre-existing covered na din, meron na rin pong access sa mga major hospitals at meron din po itong financial care assistance. And of course, yung ating pag-uusapan right now, yung ating Ultimate Kaiser Health Builder, ito yung tinatawag natin na long-term care plan, na which is 7 years lang itong pag-iipunan. Ito po ay individual plan, no? Now, which is 7 years mo lang pag-iipunan, kumbaga bayad mo yan. Yan yung pamamaraan na pwede mong gawin. Bayaran mo yung sarili mo sa loob ng 7 years, which is covered ka sa loob ng 20 years. Ang kagandahan po nito, habang ikaw ay nagtratrabaho, habang ikaw ay malakas pa, napakagandang opportunity para po makapagsimula tayo, no? Para sa ganoon, kahit sabihin mo man na meron ka ng short term na bigay ng iyong company, this is the best time para paghandaan mo naman yung pagtanda o pag-retire natin, dahil pag wala na tayo sa company, hindi mo po madadala yung short-term care na bigay sa iyo ng company. Kaya dapat ito yung magandang pagkakataon para masimulan mo ng paghandaan yung pagtanda mo, no? Yung magkaroon tayo ng comfortable elderly life, no? Dalawang senaryo, pagtanda natin, either tumanda ka na walang pera, walang healthcare, or tumanda ka na may pera at merong healthcare. And of course, ang decision po ay nasa sa inyo. At wala pong ibang broker ang Kaiser, kundi po IMG or International Marketing Group. Sa madaling salita, walang ibang makakapag-offer sa iyo ng Kaiser kundi IMG member lamang po, no? Yan. So tatandaan, ang exclusive broker ng ating Kaiser ang IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po ay nagtuturo about financial education, na kung saan, no, para mai-execute, magawa natin yung tinuturo ng IMG. Ang IMG po ay nakapag-partner sa different financial services, hindi lang mga basta financial services itong mga to, no, kundi yung mga malalaki at matatatag ng mga financial services tulad ng ating Kaiser Healthcare, ng life insurance, non-life insurance, investment sa stock market, pagdating po sa real estate and other allied financial services. Ganyan po kalawak yung meron tayo dito po sa IMG. At isa lang sa pag-uusapan natin, yung ating Kaiser Long-Term Care Plan. Now, which is, ito yung tinuturo ng IMG na nakalagay mismo dyan sa ating libro, na when it comes sa ating financial, hindi po sapat na may trabaho ka lang, hindi po sapat na may income ka lang. Kailangan meron din plano yung ating finances. Kaya naman sa IMG tinuturo paano ka makakapag-build ng tinatawag natin na solid financial foundation. Yan po yung nakikita nyo mismo dyan sa harap ng ating libro, yung pagkakaroon ng healthcare, pagkakaroon ng protection or insurance, pagmamanage ng mga utang, pagkakaroon ng emergency fund, at pagkakaroon ng solid na investment, na which is ang ating Kaiser, no, ang ating Kaiser mismo, sinasagot niya na po yung tatlo dito, yung healthcare, insurance, at yung ating investment. No, now, reason why we need to say, bakit nga ba kailangan natin mag-ipon? Kung ikaw ang tatanungin, kailangan mo ba talagang mag-ipon? Ganun din ba dun sa ating mga anak? Kailangan din ba talaga nilang mag-ipon? Ano yung reason behind this? No? Meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Dalawang linya lang yan. Isang linyang pataas, that is the money line.
At isang linyang pababa, that is the responsibility line. Mostly, pag bata pa, wala talagang ipon. At lalo na ngayon, kahit matanda, wala pa rin ipon. At kung papansinin mo, kung wala kang ipon, napakalaki ng iyong responsibility sa buhay. Tama, lalo na kung breadwinner ka, lalo na kung may pamilya ka. Di ba, ano ba yung mga basic needs natin? Ito yung pagkain, shelter, clothing, education, health, debt, or loan. Paano tayo nakakapag-survive? Dahil meron tayong tinatawag na active income, dahil meron kang trabaho. You worked hard for the money. Paano pag nawalan ka ng trabaho? Kaya mapapansin nyo po dito sa part na to, less secure tayo. So, anong kailangan natin gawin? Pataasin natin yung ating money line. Mag-ipon ka, mag-invest ka, magpalago ka. Para sa ganon, yung mataas na responsibility mo sa buhay, habang pinapataas mo si money line, bumababa po yung responsibility natin. Para hanggang pagtanda natin, less responsibility na tayo. Dahil meron na tayong sapat na ipon, meron na tayong big savings. At yung tinatawag natin na basic needs, permanent needs po yan. So kapag napaghandaan natin to, pagtanda natin, more secure tayo. Bakit? Nagkaroon tayo ng passive income. Kaya ngayon pa lang, para sa lahat ng mga kababayan natin, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka, yung active income na meron ka ngayon, yung pinaghihirapan mo ngayon, yung pagsasakripisyo mo ngayon, kailangan mai-convert mo yan, kailangan maaral mo. Paano mo ito may co-convert into passive income? Passive income, ito yung tinatawag natin na money working for you. Dapat magkaroon tayo nito. Tatlong financial stages ng buhay. Number one, man at work. Mostly nandito tayo yung meron kang trabaho. Okay? Second stage, kailangan mag-proceed ka to the second stage. Ano yun? Man and money at work. Ikaw na nagtratrabaho, at the same time, yung pera mo nagtratrabaho na rin para sa'yo. Para pagtanda natin sa ayaw at sa gusto natin, dahil napaghanda natin yan, meron na tayong money at work. Ito po yan, yung passive income. Okay? Ito yung productive years natin. Ilang taon ka na ngayon? At ang tanong, ano na ang nasimulan mo? Ano na ang meron ka? Okay, meron tayong tinatawag na if sa buhay. No? What if? No? What if? What if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Paano pag maaga kang kinuha ni Lord? Walang nakakaalam sa buhay natin kung hanggang kailan tayo sa mundo to. What if bukas hindi ka na gumising? Question, paano ang pamilyang umaasa sa'yo? Okay? Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support? Yan po yung isang tanong, what if? Diba? So anong solusyon na meron tayo? Dapat kailangan meron tayong life insurance. Bakit? Yan po yung protection natin para sa pamilya mo. If you really love your family, dapat meron kang life insurance. Hindi para sa'yo yan. Hindi para pang personal yung life insurance. That is para sa pamilya mo. No, para sa pamilya na umaasa sa'yo na anytime kung mawala man tayo, hindi maghihirap yung pamilya maiwan mo. Mas madali po silang makakapag-survive. No? Second if. Kaysa yung second if natin. What if you live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Sino ang magbabayad ng hospital bill mo pag nagkasakit ka? Sino ang bibili ng gamot mo, ng mga maintenance na gamot mo pag kinakailangan na? So, anong kailangan? So, what if I live too long, hindi ka hihingi ng tulong kapag napaghandaan mo yan? Ano yung solusyon? Kailangan meron tayong long-term healthcare at saka long-term investment. Investment na magsusupport doon sa iyong permanent needs. Healthcare na magbabayad para sa iyong hospitalization. Iyan po yung tatlong solusyon na kailangan meron tayong kasagutan, no? So kung mapapansin nyo itong tatlo na to, which is napakahalaga, no? What if I die too soon? Sino mag-aalaga sa family mo? Solusyon, life insurance. What if I got sick? Sino mag-aalaga sa'yo pag na-hospital ka? Solusyon, dapat meron kang healthcare. What if I live too long? Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Dapat meron kang long-term investment. At yung tatlo na to, ito yung tinatawag natin na three major financial needs sa buhay natin. Lalo na kung ikaw ay breadwinner. And what if, pang-apat na if, what if meron na tayong solusyon dito sa tatlong if na to? At yan po, yung binibigyang solusyon
ng ating Kaiser Ultimate Health Builder na nagbibigay na ito ng healthcare, nagbibigay na to ng insurance, nagbibigay na to ng investment. Yan po yung ating Kaiser na meron ng healthcare insurance at saka savings na sumasagot na dito sa ating tinatawag na solid financial foundation at sumasagot na dito sa ating three major financial needs, ang ating Kaiser Ultimate Health Builder. Now, pag-usapan natin yung kagandahan ng ating Kaiser. Ito yung isang sample na binibigay natin lagi, yung ating K100 plan. No? Ang ating K100 plan ay isa sa pinakamagandang plan na meron tayo dito sa ating Kaiser. Now, which is, makikita nyo po dito sa example natin. Let's say for example, lahat tayo na nandito ngayon, nagsimula tayo at the age of 22. Just imagine, no? 22 years old ka nagsimula. Okay? Ang ating Kaiser ay 7 years lang itong babayaran. Okay? 7 years lang itong babayaran, no, which is magbibigay sa iyo ng 20 years coverage. Now, pag-usapan natin yung kanyang insurance coverage. Pag-usapan natin yung mga benefits ng ating Kaiser. Now, dito sa example natin, makikita nyo ito yung ating mga plan name, up to K1 million plan po yan. Ito yung kanilang term insurance. Ito yung kanilang accidental death coverage, yung hospitalization coverage niya, yung room and board niya, yung long-term care bonus niya, at yung maturity value nito kapag nag-mature na plan. Now, at the age of 22, let's say for example, nag-avail tayo ng K100 plan. Ang K100 plan ay meron na tong life insurance o term insurance na 450,000 pesos. Kapag ang isang policy owner namatay ng dahil sa sakit, okay, ng dahil sa sakit, as long as nalampasan na natin yung 2 years na contestability. Okay? Then, nagkasakit, namatay, merong makukuha ang family or beneficiary na 450,000 pesos. Okay? Now, paano example, 3 years pa lang nagbabayad, na stroke, namatay, makukuha yung 450,000. Paano yung 4 years na hindi pa tapos bayaran? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa kanyang plan? Okay? Isa sa mga insurance benefit natin yung pagkakaroon ng waiver of installment due to death. So may transfer yung kanyang policy doon sa kanyang primary beneficiary, fully paid na po. Yan po yung isang advantage ng ating Kaiser. Then, paano naman kapag aksidente ang kinamatay? So ang ating Kaiser K100 plan ay meron itong accidental death coverage times 2 ng iyong term insurance. Kaya dito meron kang 900,000 pesos. Na 900,000 ang makukuhang claim ng iyong pamilya kapag accident po ang kanyang cause of death. At ito, walang contestability period. Kahit 1 month pa lang, 6 months pa lang na nagbabayad, o let's say 1 year pa lang na nagbabayad na aksidente ng matay. Magkano makukuha ng family? 900,000 pesos. E nung mangyayari sa plan, 1 year pa lang nababayaran, may transfer yung kanyang policy doon sa kanyang primary beneficiary, fully paid na po, wala nang babayaran. At hindi lang yun, kapag nag-mature ang plan, makukuha pa po yung maturity value ng K100 plan, which is yan po ay nagkakahalaga ng 1.1 million. So ulitin natin, na aksidente, namatay. Anong benefits ng kanyang beneficiary? Number 1, makukuha yung 900,000. Pangalawa, may transfer yung plan, fully paid na doon sa primary beneficiary. Pangatlo, makukuha pa yung 1.1 million pesos kapag nag-mature ang plan. Okay, now, dako naman tayo sa kanyang hospitalization coverage. Ito yung tinatawag natin na annual benefit limit. Sa K100 plan, meron na tayong 60,000 pesos annual benefit limit na pwedeng magamit for hospitalization, pwedeng magamit for inpatient benefit as long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad ng ating Kaiser. Pwedeng magamit yung 60,000 plus, 60,000 na annual benefit limit. Wag lang sa pre-existing illness. At ito po ay meron ng kasamang 1,000 pesos para sa kanyang room and board. Diba? Pag naka-hospital tayo, na-confine, tatanungin ka, anong gusto mong room? Okay, private room, semi-private. Since meron kang 1,000 pesos per day na budget base sa iyong K100 plan, then go for private room. At
kapag hindi nagamit or sa madaling salita, hindi ka nagkasakit take note, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo sa total premium. Okay? So magkano yung 85% na binayad mo sa iyong Kaiser? Okay, that is 411,750 pesos times 85%. That is 350,000. So ibabalik ni Kaiser yung 350,000 kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year. So 1.1 million pesos. Tanong, paano pag nagamit ko, sir, during the 7 years period or paying period na nagbabayad tayo, meron pa rin ba akong makukuha na maturity value ng aking Kaiser? Yes. Yung 1.1 million na yan, tatanggalin mo, ibabawas mo lang yung 350,000. Meron ka pa rin makukuha na nasa 816,000 pesos. Sa madaling salita, nagamit mo man or hindi yung kanyang hospitalization benefit, kapag nag-mature ang iyong plan, meron ka pa rin makukuha. Wala pong katalo-talo. Okay? Again, nag-start tayo ng 22 years old. 7 years pa bayaran, at the age of 29, tapos mo nang bayaran yan. So waiting ka na lang. Yung mga nagtatanong, sir, what's next after paying period? So waiting na lang tayo doon sa maturity period nito. So kung 22 tayo nag-start plus 20 years at the age of 42, matured na yung ating K100 plan. So kung nag-matured yan, magkano yung pwede natin makuha? 1.1 million pesos. E paano pag pinaabot natin, let's say hanggang age 60, hindi mo ginalaw, hindi mo winidraw yung 1.1 million na yan. So pinaabot mo to hanggang 60 years old, yan po ay nagkakahalaga ng 6.4 million. Meron tayong option pag nag-mature ang plan. Number 1, pwede mong ilamsam. Pwede mong i-withdraw lahat yung 1.1. Second, pwedeng kalahati lang ng 1.1. 550,000, withdraw mo, 550,000, iwan mo. Third, pwedeng dyan lang muna. At kapag pinaabot mo pa yan at the age of 65, yung 1.1 million, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million pesos. So pagdating mo ng 65, let's say for example, nagkasakit, naoperahan, whatever, nagkabil ka ng 1 million, hindi na po problema yung 1 million. Bakit? Meron kang 10.4 million pesos na healthcare fund at the age of 65. So napakalaking tulong, no, pag nasimulan na natin 'yan during yung kalakasan pa natin, no, during the productive years. Yan yung magse-save sa'yo pagdating sa iyong retirement. Now, pag-usapan natin yung accumulation period dito during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. No? So, ibig sabihin, sa loob ng 7 years na ikaw ay nagbabayad, meron ka ng benefits when it comes to healthcare benefits. Number 1, annual physical examination. Okay, libre na yung physical examination, libre na yung chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG, at saka yung pap smear para sa mga kababaihan. So during the 7 years na tayo po ay nagbabayad para hindi tayo magkasakit, i-maximize natin, gamitin natin, total, ito ay free annual physical examination benefit. Number 2, meron din itong kasamang dental benefit. So sa dental benefit ng ating Kaiser, unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, recementation of jacket crowns, inlays, onlays, at saka minor adjustment. And based sa ating K100 plan, meron ka ng 1,000 pesos per day para sa room, then meron ka ng 60,000 pesos para sa annual benefit limit or inpatient benefit, at yung ating basic medical health benefit as long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad. Okay, number 6, meron tayong tinatawag na waiver of installment due to death or credit life. Ito yung binanggit ko kanina na pag nalampasan yung contestability period, na nagkasakit, namatay, no, mawi-waive na yung premium na binabayaran. Then, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ito yung number 6 saka number 7, no? So pag once na nagkasakit, namatay, as long as nalampasan na yung 2 years na contestability period, anong mangyayari dun sa plan? Mapupuli paid na po. Example, yung 3 years pa lang nagbabayad, nagkasakit, namatay.
So, makukuha yung insurance benefit. At the same time, may transfer yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na po. Okay? Tandaan lang, ang insurance benefit ng ating Kaiser hanggang 75. Nagsimula siya at the age of 59. So 59 plus 20 at the age of 79 magmamature yung plan. Pero yung insurance benefit niya hanggang 75 lamang. Okay? Then, number 7, yung waiver of membership fees due to total and permanent disability. Ito po yung tinatawag natin na aksidente. Pero hindi namatay. Then, after 6 months, after 1 year, dineclare ng doktor na hindi na makakapagtrabaho dahil sa kanyang pagkaka-accident. So ano yung benefit? Mawi-waive na po yung binabayaran. Subject for 2 years contestability period pa rito. No? Then, may matatransfer na yung kanyang plan, no? Fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, makukuha yung maturity value nito. Alright? Then, benefit number 8, term life insurance sa ating K100, 450,000. Then, times 2 kapag accident po ang cause of death. Okay? So, yan po yung ating term life insurance at yung kanyang accidental death and dismemberment benefit. Loss of both hand, 100% yung makiklaim. Loss of both feet, loss of one hand and one side. Okay? So 100% yan yung pwedeng maklaim. And number 10, meron tayong tinatawag na family assistance service. Ito po ay subject for approval. Okay? Pagdating po sa family assistance service, ang pwedeng makapag-avail po nito kapag ikaw ay single, ang pwedeng makapag-avail nito parents mo or kapatid. Kapag ikaw ay married, asawa mo or mga anak mo. And this is subject for approval po. Financial assistance po to. Hindi po ipapagamit yung plan, kundi financial assistance na tutulungan tayo ng Kaiser, no? When it comes sa family assistance. Depende pa rin doon sa plan na meron po tayo. Okay? Now, after 7 years, ano na pong mangyayari? Ito yung tinatawag natin yung extended period niya. So, pagdating ng 8th year, no? Pagdating ng 8th year, yan, tuloy-tuloy na, kumikita na yung ating plan, 10% annual health benefit, every year yan, on the 8th year, up to the 20th year, then covered na outpatient. During the 7 years, hindi po covered ang outpatient. But, on the 8th year, covered na ang outpatient, covered pa rin ang inpatient, and dito po papasok yung maternity benefits on the 8th year. So marami yung mga nagtatanong, sir, pwede bang gamitin ang aking long term pag ako'y nabuntis? Yes, if natapos na nating bayaran. Okay? Then on the 8th year, covered na rin pati pre-existing illness. Covered na rin pati dreaded illness. Okay? On the 8th year onwards hanggang mag-mature ang iyong plan. Okay? And yung mga pre-existing condition, yung mga congenital conditions natin, on the 8th year, mako-covered na po yan. Okay? So ito po yung mga sample natin ng mga pre-existing illness, dreaded illness, diseases. So nandyan po yung mga example natin. So ito pong mga sakit na to ay mako-covered on the 8th year. Alright? Then of course, mahalaga pa rin na kailangan meron tayong PhilHealth. Kapag wala tayong PhilHealth, i-shoulder po yan ng policy member kung magkano supposed to be yung babayaran ng PhilHealth. Okay? Then grace period, wag po nating hahayaan malapse yung ating policy. Wag mo hahayaan na sumobra ka ng 30 days na hindi makapagbayad. Okay? Bago mag 30 days, kailangan i-settle na yan. Mas maganda due date or mas maganda advance para hindi na po maabutan ng lapse at hindi na babalik sa 2 years contestability period. Now, paano kapag na-lapse? Ito, marami nagtatanong sa atin, no? Sir, paano yan? 1 year na akong hindi nakapagbayad, pwede ko pa bang ipagpatuloy? Yes. Meron tayong dalawang paraan para may pagpatuloy natin, ma-reactivate natin yung ating Kaiser. Ito isa pang magitan ng reinstatement. Either update or either redate. Pag sinabi mong update, 1 year yung hindi mo nabayaran, gusto mong i-update, babayaran mo yung buong taon na yon. Kung magkano yung premium mo plus yung penalty plus yung reinstatement fee para ma-update. Paano pag, sir, di ko na kayang bayaran yung 1 year? Okay?
1 month na lang kaya ko bayaran, sir. Okay, kung monthly payment ka, bayaran mo yung magkano yung monthly mo plus yung 300 pesos na reinstatement fee. Yun lang yung babayaran mo. Tandaan, every time na tayo po ay nagre-reinstatement, babalik po yan sa 2 years contestability period. Anong ibig sabihin? Wag kang mamamatay no, sa loob ng 2 taon kapag nag-reinstatement ka. Para sa ganun, meron makiklaim yung pamilya, yung family natin. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng ating reinstatement. Now, healthcare value. Ito yung, sir, gusto ko nang isurrender eh. No, pwede ko bang isurrender? Pwede ko bang kunin yung binayad ko? Although, pwede naman. But, kailangan naka 1 year na active yung policy mo at hindi naka-lapse kapag iso-surrender mo or babawiin mo. Okay, take note. Hindi mo makukuha yung total na binayad mo. Example, naka 3 years ka. Yung 3 years na binayaran mo, sabihin mo ayaw ko lang ipagpatuloy. Makukuha mo ba yung 3 years na binayad mo? Hindi po. Nasa 10% lang ang pwede mo ma-withdraw. Okay? I hope klaro sa atin yan. And, is it transferable? Yes. Kapag may nangyari sa policy owner. Okay? May transfer doon sa primary beneficiary. Pero hindi siya pwedeng ibenta. Okay? Klaro, ito yung mga benefits natin. Yung total kung saan kinuha yung computation kung magkano yung inabot ng ating maturity value kapag nag-mature na yung plan. At tandaan, yung ating Kaiser, yan, hindi yan bumababa ng 3%. Ang kinikita, lagi more, sometimes yan, 6% per annum, 10% per annum, no, yung kinikita ng ating Kaiser. Okay? So, yan yung ating ultimate Kaiser na sumasagot na sa tatlong if. What if I die too soon? What if I got sick? What if I live too long? Na sumasagot na rin sa ating tinatawag na 3 major financial needs. Okay? So yan yung sinasagot ng ating Kaiser sa madaling salita, no? Ang ating Kaiser ay pwede po itong may pamana, na ipapamana at nakapagbibigay po ito ng peace of mind. Peace of mind in the sense na kapag nagkasakit tayo, may healthcare na magagamit for hospitalization. Peace of mind in the sense na kapag kinuha tayo ni Lord, may insurance na makukuha or family protection ang ating pamilya. At the same time, na ipapamana natin yung policy, yung healthcare doon sa ating primary beneficiary. Okay? At then, kapag tayo ay nag-retire, pagtanda, pag nag-mature yung plan, meron itong investment na magagamit natin para sa ating retirement. Yan po yung total na binibigay po ng ating Kaiser 3-in-1 savings program. And para naman sa eligibility ng ating Kaiser, kung ikaw ay 10 to 40 years old ngayon, ang lowest plan ay yung ating K45 plan. That is 2,647 pesos per month. Kung ikaw naman ay 41 to 50 years old, ang lowest plan yung ating K60 plan. That is 3,529 per month. At kung ikaw naman ay 51 to 60 years old, lowest plan para sa iyo ay yung K75 plan, which is 4,412 pesos per month. Kapag monthly, no discount. Pag quarterly, half month ang discount. Kapag semi-annual, one month ang discount. Kapag annual, 2 months ang discount. Highly recommended natin para sa lahat yung ating K100 plan, no? Which is 5,882 pesos per month. Yan po yung binigay natin kanina na sample, no? Kapag gusto natin ng mas mataas na plan, ayan, up to K1 million plan yan. Ang ating Kaiser, 7 years to pay, 20 years ang coverage niya, at meron po tayong 500 pesos per year na policy fee. Okay? Then, so ito yung ating K45 plan. Meron na itong 2,500 pesos na term insurance, 50,000 annual benefit limit, at meron itong maturity value na 524,000. So, depende yan sa iyong plan na kukunin. No? Yung lagi natin ina-advise, since para ito sa sarili mo, regalo mo para sa sarili mo, ibigay mo na yung the best plan para sa iyong sarili. Okay? Then, ito yung formula natin. Paano ba tayo makakapag-ipon ng tama? Meron tayong tinuturo sa IMG. Ito yung tinatawag natin na the abundance formula.
or 10-20-70 rule, no? Anong ibig sabihin nito? 10% ng iyong monthly income, yan po yung unang ibabawas natin para sa ating tithes, no? Love offering kay God, kahit anong reliyon mo, kahit anong simbahan ang pinapasukan mo. 10% para kay God and 20% para sa sarili mo. Pay yourself, no? Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. At yung may iwan na 70%, yan lang yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Wag mong kakalimutan bayaran ang sarili mo. 20% dapat ang bayad mo sa sarili mo. Every month na yan dapat yung nilalagay mo sa iyong savings and investment. So ngayon pa lang, okay? Pwede mo lang i-compute magkano yung monthly income mo, multiply mo ng 20%. At yan yung ilagay mo sa iyong Kaiser mo every month sa loob ng 7 years. Okay? And laging tatandaan, the best time to start is now. Ito yung ating K100 plan sa lahat po ng mga nandito ngayon, especially sa mga first time na naka-attend, pwede po kayong mag-ask ng sample quotation sa mga nag-invite po sa inyo. Kung gusto nyo, K100 plan, the best plan na magbibigay sa iyo ng 1.1 million pesos. Pwede rin spot cash, discounted ka ng nasa 2 years ang madi-discount mo dyan. Okay? Ito yung ating mga IMG Bank account. So dito po tayo magde-deposit, hindi po sa pangalan namin. Okay, hindi po sa bank account namin. Okay, dito po kayo mag-deposit sa IMG Bank account at yan yung i-upload po natin. Okay? So ito, once na na-approve na yung policy mo, meron tayong sariling username and password para sa pag-access natin sa ating Kaiser portal. So, kahit nasa Pilipinas ka or nasa ibang bansa, meron ka nito once na nakapag-start po tayo. Again, tandaan, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Sabi nga ni Miss Cheryl Cosin. Yan, pag meron po tayong mga katanungan, i-chat nyo po dyan, sulat nyo lang at sasagutin natin after po ng mga IMG benefits. Ito po yung mga na-award natin dito po sa Isabela. Okay? Now, papapyawan naman natin yung pagiging IMG member. Ano ba yung mga benefits ng isang IMG member? So, iba pa yung benefits mo sa pagkakaroon mo ng Kaiser. At the same time, iba pa yung benefits mo na meron ka sa IMG. Number 1, automatic investor ka na dahil meron ka lang 1,000 pesos na initial investment sa iyong PDF. At the same time, meron ka lang access para makapag-invest sa ating mutual fund investment. Pangalawa, automatic po. Meron ka lang 100,000 pesos accident insurance, wala kang babayarang monthly. Kasama yan sa benefits mo bilang isang IMG member. Pangatlo, meron ka ng 50,000 pesos burial benefit, walang babayarang monthly. And kapag ikaw isang OFW, ito po ay dagdag na accidental death benefit na 500,000. Kaya sa madaling salita, pag OFW ka na, member ka sa IMG, 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit. Plus, 100,000 na burial benefit, kaya naman total, 150,000 burial benefit ng isang OFW. Plus, meron pa tayong accidental medical reimbursement benefit, 100,000 pesos. Acts of terrorism, 600,000 pesos. Unprovoked murder and assault, 600,000 pesos. Kasama na rin dito yung accidental disablement benefit. Ito yung pag na-aksidente ka, may naputol sa parts ng iyong katawan, okay, ay meron pong katapat, no, meron pong claim. And yung ating repatriation services para sa lahat ng mga OFW. And at the same time, okay, pwede tayong maging certified, no, na associate financial planner. Libre yung check-up natin sa ating mga Kaiser. Yan, yung ating Kaiser, no, meron tayo sa SM North EDSA, sa Makati, Robinsons Place, Manila, Robinsons Galleria, EPSA, Cavite, Santa Rosa, SM San Pablo, Mactan, SM Cebu. Then, discounted tayo pagdating sa mga medical services. Ganun din po ang ating immediate family. At the same time, libre na ang 2 frames every year. Libre ang eye check-up. Meron pa tayong legal assistance program. Pwedeng kumausap ng lawyer. 2 sessions, 45 minutes per year. Okay? Then, libre na din yung pagbibigay natin ng 20,000 accident insurance
Meron tayong sariling libro, e-book man yan or hard copy, meron tayong video book, meron tayong mga financial workshop from workshop 1 up to workshop 5, libre na po lahat yan. Meron na tayong insurance e-book, financial check-up, then access sa ating Kaiser, sa ating Manila Bankers Assurance, libre na lahat ng mga investment seminars, 0% entry fee, meron na tayong access sa direct trading, meron din po sa Palawan, sa Everest, meron din po tayong marketplace, IMG movies, then maka-discount sa mga non-life insurance, maka-discount sa real estate, sa EPS, Asset Preservation Services, pagpapagawa ng Will and Trust Testament, kaya maka-discount sa pag-purchase ng brand new car, magawa ang business, nasa Pinas ka man or nasa ibang bansa, makapag-travel around the world sa mga convention natin, magkaroon ng PIN, magkaroon ng SMD watch, magkaroon ng ring, ng Rolex watch, ng pre-car, ng pre-healthcare, napakaraming pre. At the same time, meron din tayong sariling portal. Meron kang code and password. Pag IMG member ka, updated tayo daily. Kung ang GCash, kung ang Globe merong GCash, sa IMG meron tayong sariling Neuracash. Then meron tayong Dominate Tool. Ito yung paggawa ng website ng libre, email marketing, affiliate links, libre na lahat yan. Naka-ready-made na, gagamitin mo na lang. Okay, yung ating live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentors, no? Kasama lahat yan si Jomar Hilario when it comes sa marketing, marketing guru, when it comes sa when it comes sa email marketing, nandyan si Alan Ngo, then yung ating exclusive na Visa card para sa mga OFW, ganun din po yung mga contest and events natin kapag tayo po ay nasa ibang bansa. So ganito kalawak yung meron po tayo sa IMG, ano? Meron tayong access sa ating mga major providers, one-stop shop brokerage company po tayo. Okay? Ano bang nabibigay ng IMG peace of mind? Kapag ikaw na sa Pilipinas, automatic sa benefits mo, meron ka lang 100,000 accident insurance, 50,000 burial benefit, then 1,000 sa iyong PDF at the same time sa iyong mutual fund investment plus yung other benefits natin. And plus, kung meron tayong Kaiser K100 plan, additional 900,000 accidental death coverage natin. So magkano na yung accidental death coverage mo dito? 1 million. Plus yung burial benefit natin or yung which is sa ating Kaiser meron ka ng 450,000 plus sa IMG 50,000, total of 500,000. Plus, kapag nag-mature ng plan, meron pang 1.1 million. Plus, yung ating investment, di ba? Kung ang cost of accident, magkano makukuha ng family or beneficiary? Okay? So, yan po yung total na makukuha plus yung investment. Paano pag international ka? Mas malaki. 600,000 ang iyong accident insurance, plus 150,000 burial benefit, plus yung investment mo, plus other benefits, plus yung Kaiser K100 plan mo. So magkano yan kapag ang cost of death ay accident, that is 1.5. Then, yung kanyang burial benefit, 150,000. So, yan yung total na makukuha ng iyong beneficiary. So, meron tayong peace of mind. Magkasakit ka, may healthcare na magagamit. Pag kinuha ni Lord, may insurance na makukuha ang family. Hindi ka nagkasakit, ibabalik yung 85% na binayad mo, at pag nalampasan mo yung 20 years, ikaw yung makikinabang. It's a win-win situation. Kaya naman, the best time to start is now. Alright? So thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner. Win-win ka sa IMG. Again, ako po yung IMG kapamilya at kapuso. My name is Winifred Asuncion Jr. At kita-kita tayo sa ating TikTok Live everyday po yan. Okay? And ako naman po tayo sa ating Q&A. So once again, maraming salamat. Kita-kita tayo every Friday.